Leonardo's POV. When Monica and I went home, my friends welcomed us with a big tarpaulin na may nakasulat na, "Congratulations! Kota ka na!" Yes, I spread the good news about Monica's second pregnancy. They were so happy to the point na eto sila ngayon, naganda sa pamamahay ko. Nilapastangan ng kusina namin pati na rin ang lahat ng pagkain na pwedeng lutuin dito sa bahay. May banda rin silang inarkila na ngayon nasa garden at malakas na tumutugtog na orkestra. Kung hindi ko lang talaga mga kaibigan ng mga bugok na to, baka nasaktan ko na silang lahat. Nag-arkila lang naman sila ng bandang tutugtog sa patay at higit sa lahat, dalawang mga awit na puro lang nakahiga din ang kinakanta. Para tuloy may nililibing sa labas ng bahay namin ngayon nang dahil sa kabaliwan nila. "Congratulations," Chad said. He looked so devastated. Para bang napakalaki ng problemang pinapasa niya ngayon? "Thank you," sagot ko naman. I tapped his shoulder. Mukha kasing kailangan niya yon. Hanggang ngayon di pa rin bumabalik sa alaala niya ang alaala nila ni Vanessa. Funny how I cried before because of Vanessa. Now my cousin Chad suffered because of the same girl. Though I already moved on. Ewan ko na lang kay Chad. Bella and I, napatingin ako sa kanya at hinihintay ang sasabihin niya pa. "We are getting married." Dagdag niya pa na kinagulat ko talaga. Akala ko kami lang ni Monica ang dapat na mag-celebrate ngayon. Pero pati pala si Chad at Bella ay may dapat na i-celebrate. "Congratulations then. I'm happy for you. Bella was a good woman. Please take care of her," I said, but he just keep on looking so far away like as if I am not here beside him. Bakit di ako nakakaramdam ng saya? Bakit pakiramdam ko may kulang? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. "Ano ba sa tingin mo ang kulang?" Balik tanong ko naman. "Vanessa," aniya bago tumitig sa akin. Ano ko ba siya? Anong meron sa aming dalawa? Bakit ang isip ko nakalimutan siya pero ang puso ko parang kilalang kilala siya? Muli niyang tanong. Di naman siguro masama kung sasabihin ko sa kanya. Di naman siguro niya ikapapahamak sakali mong malaman niya kahit ngayon lang. Pakiramdam ko kasi dapat niya lang malaman. "Girlfriend mo si Vanessa," sagot ko. Kapansin-pansin ang biglaang pagbabago na emosyon sa mga mata niya. Kung kanina puno siya ng kalituhan, ngayon para bang nasagot ng isang tanong na gumugulo sa isipan niya. "Girlfriend ko? Pero bakit di ko maalala?" Muli niyang tanong sa akin. Ang isip nakakalimot pero hindi ang puso. Kung susundin mo ang dinidikta ng puso mo, malalaman mo ang daan pabalik sa taong matagal na naghihintay sa'yo. Nakangiti namang sagot ko. Muli kong tinapik ang balikat niya bago nagpaalam sandali upang puntahan pa ang iba naming kaibigan. Nang makarating ako sa kusina, nadatnan ko ang mga baliw kong kaibigan na nagsasaya, kasama ng anak kong si Lindsay, habang si Monica na may nakaupo lang. Sapo ang noo na tila ba nangungonsume sa kanila. Anong nangyayari dito? Malakas kong tanong, dahilan upang mapalingon silang lahat sa akin. Si Lindsay naman kaagad na pumunta sa akin at nagpakarga. "Hi, my princess," giit ko sa kanya bago ginawaran ng hagkan sa pisngi. "Iyang mga kaibigan mo, Leonardo, utang na loob. Pagsabihan mo silang lahat. Baka hindi ko na sila matansya at gilitan ko sila sa leeg isa-isa." Malakas ding sabi ni Monica habang sapa pa rin ang noo. "Wala kaming kasalanan, no? Si Norma ang sisihin ninyo." Balik sigaw naman ni Brian. May hawak siyang sandok at may suot na apron na kapareho rin ng iba pang kalalakihan. "Ano bang nangyari?" Muli kong tanong. Ibibigay ko rin muna si Lindsay kay Monica bago lumapit sa mga bugok kong kaibigan. Nagluluto kasi kami ng pizza. Pag-uumpisa naman ni Reynan. Then our friend Mateo here gave us flour. Akala namin harina para sa pizza, so we mix it sa sabaw. Kumunot ang noo ko sa sinabi ng bugok na si Reynan. "Pizza pero may sabaw? Ano yun? Sinabawang pizza? Bakit may sabaw?" Nagtatakang tanong ko. Lumapit naman si Cipriano sa akin at tinapik ang balikat ko. "That was Norma and Bella's idea. Haluan daw ng tubig ang harina to become it more malagkit. Something like that." Maang nasagot sa akin ni Cipriano. Ngayon alam ko na kung bakit parang sumasakit ang sentido ng asawa ko sa kanilang lahat. Kahit ako nasa-stress na rin. Duh! Bakit kasi di na lang kayo bumili ng pizza? Ngayon naangal kayo, samantalang pare-pareho lang naman tayong di marunong magsipagluto. Palibhasa mga kuripot kayo. Buwelta naman ni Norma na ikinatakot ng lahat. Nang tignan ko si Mateo, tahimik lang din at hinahayaan na lang ang asawa.
Napakahirap talaga kapag mas matapang ang asawang babae kaysa sa lalaki. Pero dahil gwapo kami at macho pa, susunod na lang kami para hindi ma-outside ako lambo ng aming mahal na sinisinta. Monica's POV. Sobrang saya ng nararamdaman ko. Ngayon, dahil nahanap na namin ang nawawala akong kapatid. Lumabas sa investigasyon na sinakay siya sa isang itim na kotse na kaparehas bago nawala ang kapatid ko. Simula pagkabata, lumaki akong mag-isa na halos walang nakikita o nakakausap bukod sa mga magulang ko. Kung iisipin, malungkot ang naging childhood ko, pero mas mahirap ang naging sitwasyon ng ate Bella ko dahil simula pagkabata niya, hindi niya naranasang mahalin ng isang parang tunay na anak. Puro paghihirap ang naranasan niya sa kinalakan niyang magulang na si Tito Alinito na kapatid ng daddy ko. Patuloy pa rin naming iniimbestigahan si Tito Alinito kung bakit niya nagawang kuhanin sa amin si Ate Bella. Pero sa ngayon, kailangan ko munang puntahan ang kapatid ko upang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Sa kabilang banda, di na ako nag-aksaya pa ng oras at pinuntahan ko na ang condo unit ni ate. Laking gulat niya pa na makita ako. Anong masamang hangin? At bigla ka na lamang. Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita at kagad ko na siyang niyakap. Hindi ko na rin napigilan ang luha ko nagbabadyang pumatak. Ate, mahina akong sambit. Kagad niya naman akong hinarap at nakita ko sa mukha niyang pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bella. Ikaw ang kapatid kong nawawala? Habang sinasabi ko yun sa kanya, tinanatigilan siya. Siguro nabigla din siya sa sinabi ko. Baka sa mukha niyang pagtataka, kaya ipinaliwanag ko sa kanyang lahat. Simula mga bata pa tayo, sobrang gaan na ng loob ko sa iyo ate, na tipong kapag nasa tabi kita pakiramdam ko, ligtas ako. At kahit nang lumayo ka sa akin, hindi mo ako pinabayaan. Ganun pala talaga kapag nananalaytay ang lukso ng dugo. Kahit di mo inaasahan kung samong malalaman. Hindi na rin napigilan ni Ate Bella ang kanyang emosyon at tuluyan nang pumatak ang kanyang mga luha at kasabay na niyakap niya ako na mahigpit. Sinabi ko rin sa kanya kung sino may dahilan ng lahat. Si Tito Alinito ang may gawa ng lahat ate. Siya ang kumidnap sa'yo. Hindi pa namin alam ang totoo niyang intensyon bakit niya nagawain sa'yo pero hindi kami titigil hanggat di namin nalalaman ang tunay niyang dahilan. Sa ngayon magsimula tayong muli higit sa isang kaibigan, kundi bilang isang pamilya. At hayaan mong ako naman ang tumulong sa iyo ate. Tutulungan kitang maipagtapat mo sa taong mahal mo ang iyong tunay na nararamdaman. Paano ko pa masasabi kay Ivan na siya ang mahal ko, gayong sobra ko na siyang nasasaktan? Aniya, ipagtapat mo sa kanya kung ba't bigla mo siyang iniwan, na kinontrol ka ni Tito para ibang mahalin mo. Hindi masamang humingi ng tawad at ipagtapat ang tunay mong nararamdaman, basta't sundin mo lang tinitibok ng puso mo. At alam ko rin na hindi ka kayang tiisin ni Ivan dahil alam kong mahal na mahal ka rin niya. Leonardo's POV. Isang araw ang nagdaan nang biglang sumulpot ang pinsan kong si Chad. Hindi ko inaasahan ang mga sinabi niya sa akin. Bro, alam ko na ang lahat. Nagbalik na ang alaala ko. Hindi ko alam kung may mukha pa akong maihaharap kay Vanessa. Halos matagal din siyang nagdusa dahil sa kapestihan ko. Pati si Bella nadamay ng dahil sa akin. 2 babae ang nasaktan ko. Chad, huwag mo nang isipin ang sa inyo ni Bella dahil nalaman na namin ni Monica ang tunay niyang pagkatao. At nasabi na rin ni Monica sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Si Ivan ang mahal ni Bella at kaya lang siya gustong ipakasal na niyo dahil sa daddy niya o masabihin nating stepfather niya. Bakit? Anong ibig mong sabihin stepfather ni Bella? Anong pinsan niya? Ampon lang si Bella. Nung maliit pa siya, kinidnap siya ni Tito Alinito. At hindi lumuli pang nakita ng pamilya ni Monica. Hanggang sa magpaimbestiga kami. At sa katauhan ni Bella, natuklasan namin na matagal na pala siyang nawawalang kapatid ni Monica. Ilang sandali pa kaming nag-usap ni Chad nang biglang dumating si Bella kasama ni Ivan. Nais daw ni Bellang puntahan si Monica para sabihin sa kanya ang magandang balita. Nagkaayos sila ni Ivan at niyaya na siyang magpakasal. Ito talagang kapatid ng asawa ko. Mabilis pa sa 4:00. Di mo lang nagpakipot kay Ivan. Pareho talaga silang bugok. Pero masaya na rin ako sa kanila dahil deserve nilang maging masaya. Bella, gusto ko lang humingi ng sorry dahil sa mga kasalanan ko sa'yo. Naging biktima lang din ako ng pagka-aksidente ko. Sana mapatawad mo ako at maging magkaibigan na rin tayo. Ani Chad. Tanggap ko na, Chad.
Alam kong di mo ako gusto simula pa lang. Ako lang ding tong pilit na nag-a-assume na magugustuhan mo rin ako. Pero nagkamali ako. Mabuti na lang at may isang tao pang nagmamahal sa akin ng totoo na magugustuhan ng mga niluto ko kahit pareho kami ni Monica ng talent sa pagluluto. Pero lamang ako ng konti. Sana maging masaya kayo ni Vanessa. Buntis siya dahil sa kahiligan mo. Pabiro pang sambit ni Bella. Ingatan mo siya at alagaan dahil deserve niya rin maging masaya. Akmang hahagpos sana si Chad kay Bella nang bigla namang nagsalita si Ivan. Nidulo ng kuko ng mahal ko. Wag na wag mong hahawakan, peste ka. Mahirap na't baka mabulilyasan na naman ang pagsasama namin ni Bella. Kaagad siyang sinamaan ang tingin ni Chad. Bro, good luck na lang sa'yo. Panigurado ako mangangayayat ka dahil si iyahanda ng future wife mo. Lahat kami nagkatawanan maliban kay Ivan na tinaas ang gitnang daliri kay Chad. Leonardo's POV. 7 buwan na ngayon ang siya ni Monica at narito kami sa HGS para mag-celebrate ng isang baby reveal party. Sa kagustuhan na rin ng pinakamamahal kong asawa. Kung sa unang pagbubuntis hindi kami nag-celebrate ng ganito, ngayon eto, halos magmukha na akong trumpo kaiikot para sa mga bisita. Tayong mga malalapit na kaibigan lang namin ang naririto ngayon, pati na rin ang iba naming empleyado. Love? Mula sa likuran ko'y napatingin ako nang marinig kong boses na yon galing sa nag-iisa kong asawa. Yes, love? Nakangiting tanong ko. Nakaharap na sa kanya ngayon. She looks so lovely, kahit na nga ba malaki ang tiyan niya. Ilang buwan din ako nagtiis sa pagsusungit niya sa akin. Sa lahat ng pagkain gusto niyang lutuin at ipakain sa akin. Sa lahat ng kaartihang nagaganap sa kanya. At higit sa lahat sa pang-aaway niya sa akin na walang dahilan dahil sa pagbubuntis niya. Ilang buwan na lang makikita ko ng anak ko. Sana'y lalaki na ngayon. Ikakawala ko na yata talaga ako isang napaka-cute, ngunit bilang babae na naman ang nabuo namin. Pakisa na naman ang zipper ng damit ko sa likod. Aniyang pilit inaabot ang likurang bahagi ng kanyang damit. Kung bakit naman kasi ganito ang pinasot sa akin ni Norma, para tuloy akong sinuman sa itsura ko. Di ko napigilang matawa ng malakas nang dahil sa sinabi niya. Mas naging malapit na siya kay Norma ngayon dahil na rin kay Ate Bella niya. Sa pamamagitan ng dalawang lokaret na yon, nagkaroon siya ng matatawag niyang kaibigan. Though her favorite friend was Vanessa, sobrang bait daw kasi. Maganda ka pa rin, love, kahit malaki na ang tiyan mo. Giit ko naman. Ayoko na sumama ang loob niya kaya naman lahat ng matatamis na salita na pwede kong sabihin, sinasabi ko talaga. Mas naging conscious kasi si Monica sa katawan at itsura niya. Gawa pa rin ang pagbubuntis niya. Ngulit para sa akin wala namang nagbago. Ganun pa rin. Maganda pa rin siya para sa akin. Mahal mo pa rin ako kahit mukha na akong biik? Nag-aalalang tanong niya. Nakalabi pa nga talaga na parang batang nagmamaktol. Yes, love. Mahal pa rin kita kahit mukha kang biik? Kinurot niya naman ako ng mahina dahil doon. Mahal mo pa rin ako kahit di na ako sexy at kahit marami ng kamot sa tiyan ko? Muli niya pang tanong. Niyakap ko naman siya at mula sa likod hinagka ng balikat niya. Mahal na mahal, kahit magmukha ka pang balena, kahit mapuno ng kamot ang buong mong katawan, kahit lagi kang may toyo at suka na lang ang kailangan, kahit ano pang maging itsura at hugis mo, may maidagdag man o wala sa'yo, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Always remember that, my beloved Yaya. Mahaba kong sagot sa kanya, para hindi na siya muling magtanong pa. At remember, ikaw din ang mamahalin ko hanggang sa huling pahina ng kwentong ito, she said. Hinagkan ko ang labi niya. With Monica, I have my love and life. I could never ask for more. Let's go na sa baba. Inawakan niya ang kamay ko at akmang hihilahin na sana ako pababa nang bigla siyang may maalala. Let's take a picture first. Kinuha niya ang cellphone ko sa bulsa at kinunan ng larawan ng kamay nila may magkahawak. Niyakap ko rin siya mula sa likuran bago kami humarap sa salamin. Pinaayos sa akin ang kamay ko sa impormang gusto pareho sa kanya na nakalagay at malaki ang tiyan tsaka muling kinunan ng larawan. Napangiti siya sa kanilabasan noon at balak na nga rin sanang tingnan ngunit inilayo nito kaagad sa akin. Napansin ko pang sina niya yun sa group chat namin magkakaibigan habang nagtitipa. What did you put as a caption? I asked. She just smiled and turned off my phone and went to the garden. Pagkarating sa garden, nagpalakpakan pa ang mga ungas kong kaibigan na para bang nakakita ulit ng bagong kasal habang si Mateo na may hawak na palanggana na ikinakunot ng noo ko. Everyone, listen up.
Lahat kami napatigil at tumahimik nang marinig ang boses ng ama ni Monica na ngayon nasa harapan namin. This celebration is very important to me as we all witness the gender of my upcoming grandson or granddaughter. I just want to tell you all, especially to Monica, I am so proud of you, my princess. I love you so much at nagpapasalamat din ako dahil nakita ko na ang panganay kong anak na nawawala. Walang iba kundi si Bella. May mga nagpalakpakan at narinig ko naman na nagbubulungan si Daryl at Mateo. Kaya pala parehas ng ugali si Monica at Bella, parehong may sayad. Gusto ko pa nga sanang batukan ng dalawa, pero pinili ko na lamang makinig sa daddy ni Monica. Daddy is going back to Spain to continue our legacy there, but I'm only one call away, my princess. Lilipad ako pabalik para sa inyo ni Bella. Nagpalakpakan ng lahat sa sinabing yun ni Don Juan, habang si Monica ay emosyonal na yumakap sa ama niya. Daddy, inaga mo pang moment ko. Giit naman ni Monica. Guys, let's start the party. Muling sigaw ni Monica. Tinawag niya rin ako palapit sa kanya para butasin ang lobong hawak niya. Sa loob ng mga lobong to'y naglalaman ng isang maliit na papel kung saan nakasurat ang kasarian ng pangalawa naming anak. Kagad kong binutas sa mga lobong nasa kamay ko na kulay pink. Tayong mga palamuti at kung anong makukulay lamang ang laman noon. At nang muli akong kumuha ng lobo na kulay asul, binutas kong muli iyon. Isang lobo pa lang may maliit na papel na ako nakita. Kagad naghiyawan ng lahat ng makita rin ang papel na iyon. Pinulot ko yon at kaagad na binasa. It's a boy! Malakas kong sigaw na mabasa ang papel. Hinagkan ko rin sa labi si Monica at niyakap na mahigpit. Muling nagpalakpakan ng lahat na sinamahan pa ng pito ng mga baliw kong kaibigan. Thank you Lord for granting my prayers. Usal ko sa aking sarili at muling niyakap ang aking asawa. Ngunit natigilan ako na makita kong kaibigan kong nagkukumpulan sa sulok kasama si Bella at Norma. At nang lapitan ko sila, bilis! Lagay! Pasigaw na sambet ni Mateo habang nakabrisyete ang kanyang asawa sa baraso niya. Peste! Malamang nadaya kami dito. Kunot noong sambit naman ni Brian. Paniguradong may kinalaman si Bella sa dayaang nangyayari. Giit naman ni Reynan bago inihulog ang 20 pesos sa palangganang hawak ni Mateo. Bilisan nyo na, huwag kayong magreklamo. Sagot ni Kyle na pinamamadali din ng iba pa na maglagay ng pera. What's happening here? Lumapit sa akin si Monica at bumulong ng bahagya. Pinagpustahan nila ang anak mo. Aniya na ikinalaki ng mata ko. Panggas ko rin tumamaya. Reklamo ni Cipriano pero naghulog din ng 20. Huwag mo kaming paikutin, Cipriano. Walang tig-20 na gasolina, sira. Sigaw ni Norma na mga lingali pang batukan. Oh, sinong mga nanalo? Muli kong tanong. Kagad naman nagtaas ng kamay sina Norma, Mateo, Bella at Kyle. May mga ngiting tagumpay pa sila sa labi. Kayo ang magbibigay ng mas malaking aginaldo para sa anak ko ngayon, ha? Bakit naman kami magbibigay ng malaking aginaldo samantalang di pa naman Pasko? Marahas na sigaw ni Mateo sa akin. Ang kapal ng mukha niya magreklamo. Samantalang ganyan ang ginawa niya sa amin dati nung nanganak ang asawa niya. Mas mahal pa yatang dapat ibigay sa anak mo kaysa napanalunan ko. Dagdag naman ni Kyle. Sa lahat naman ng ninong ng anak ko, si Kyle yata ang pinakakuripot. Samantalang hindi bumababa sa 1 milyon ang kinikita ng kumpanya niya sa isang araw. Kapag talagang lalaking tong nag-asawa at nagkaanak, babawi talaga ako sa kakuriputan niya. Kulang pa ngang nanggas ako nang makakuha ko sa hatian namin ngayon. Muling sambet ni Mateo. Nais ko man silang patulan, minabuti kong manahimik na lamang. Dahil alam kong wala ring mangyayari kung papatol ako sa mga baliw na to. Guys, I hate to ruin your celebration but I want you to know that Ivan and I, we are getting married. Invited kayong lahat ha? Pero please lang, gandahan nyo yung mga ireregalo nyo. Kung hindi, walang mag-uuwi ng pagkain. Malakas na sigaw ni Bella. Halos lahat nagsigawan at natuwa. I was so happy about my friend's achievement. Gaano man karaming problema ang dumating sa aming lahat, nanatili kaming sama-sama at may pagkakaisa. Kahit na nga bang iba sa amin may mga pinagdaraanan din. Tulad na lang ni Ivan, Bella, Chad at Vanessa. Pero nalampasan din nila sa bandang huli. I went to the balcony where I saw my wife and Lindsay sitting at the floor. Ganoon na lang ang tuwa ko na makita ko silang masayang nagpipinta sa lapag. Kung meron ng talent si Monica, yun ay pagpipinta na kailan niya lang din naman nalaman. Anong ginagawa ng mga prinsesa ko? Nakangiting tanong ko bago ginawaran ng hagkan
sa Lindsay sa noo, at salamin naman para sa pinakamamahal kong asawa. We're painting the garden, Daddy. Nakangiti ring sagot ng anak ko. Napakabilis talaga ng panahon dahil ngayon ay nag-aaral na ang anak ko sa Montalban Integrated School kung saan ako nagtapos. Ganon din ang anak ni Norma na ngayon ay high school na. Halos lahat kami magkakaibigan doon nagtapos. Daddy, do you know how to paint too? My daughter asked. I just smiled at ginulo lamang ang buhok niya. How about you, love? Anong ginuguhit mo? Kuryosong tanong ko. Ayaw niya pang ipasilip sa akin kung anong pinipinta niya. Pilit tinutulak ang mukha ko tuwing sinisilip ko ang ginagawa niya. Love, I want to surprise you so please lang. Tigilan mo ako o baka gusto mong wala kang katabi mamaya. Inis kong sambit sa mahal kong asawa. Siyempre dahil macho ko at gwapo rin. Aalis na lang ako, ayokong matulog ng walang katabi. As I went again to my friends, I saw Ivan. Nakaupo siya sa hagdan sa gilid ng balkonahe. At para bang napakalalim ang iniisip. Imbes papunta ako sa grupo ng mga baliw kong kaibigan, tinabihan ko siya. Problem? I asked. Walang problema bro. Masaya lang ako dahil okay na kami ni Bella. Akala ko mawawala na siya sa akin ng tuluyan. Hindi ko rin alam siguro kung hanggang kailan ko makakayanan na makita siyang may kasamang iba. Mabuti na lang at di rin ako sumuko. Kahit noong unay nasasaktan ako tuwing nakikita kong kasama niya si Chad. Hindi ko siya magawang komprontahin dahil ayoko siyang masaktan. Pero mali ako. Pareho pala kami ng nararamdaman. At ako lang pinanghihinaan ng loob na magsabi na mahal ko siya. Pero ngayon masaya na ako, pati sa'yo. I'm happy for you. Natagpuan mo ng tamang babae para sa'yo. Sana lang ingatan at alagaan mo si Monica. Ako ang fairy godfather ninyo. OMG bro, ang tagal na rin pala. Hindi ko makita ang sarili ko na kasing saya mo kung pinakasalan ko si Monica. Masayang masaya ako para sa inyong dalawa. Magtatampo ako pag hindi ako naging ninong ng bunso ninyo. Nakangiting sambit ni Ivan. Binuksan niya rin ang cellphone niya, pati sa akin at tinignan ang group chat namin. Ganoon naman ang saya ko at halos maiyak na makita ko ang caption sa larawan na sinan ni Monica kanina sa group chat namin. Hindi ko rin tuloy maiwasang balikan ng araw kung paano kami nagkakilala. Leonardo's POV. Paano nagkakilala? I was so tired because of work. Naisipan ko ring umuwi sa bahay ko sa HGS. Nanay Lily told me that I had a new yaya. Hindi na siguro ako mahihirapan sa ngayon dahil may mauutusan na ako. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ko na makitang babaeng nakita ko rin sa coffee shop na malapit sa office site ko. Monica, sir? That was what she said. Her name sounds unique but the owner looks weird. Walang araw na hindi niya pinaiinit ang dugo ko. Wala ring araw na hindi siya nakagawa ng kapalpakan. Lunch mo, sir? Ang lunch na binigay niya sa akin ang pinaka hindi ko malilimutang lunch sa buong buhay ko. Monica was the most epic woman I've ever known. But despite all the things she'd done, I become more interested about her. She made me laugh kahit na napaka-corny naman ang mga sinasabi niya. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Pinaghintay mo ako kagabi. Pakiramdam ko'y nagulantang ang buong pagkatao ko nandahil sa mga pinagsasabi niya. Ngunit gano'n na lamang ang tawa ko na muli pa siyang nagsalita. Yung mag-asawang kalabaw hanggang ngayon nagtatalo pa rin kung sinong kamukha ng anak nila. Sabihin mo, sino? Wala na yata ako ibang maisip kundi siya na lamang. Kahit nasa trabaho ako at maraming ginagawa, may time pa ako magbasa at makisabay sa kabaliwan niya. Anong bansa ang kapag binigkas mo hindi magdidikit ang labi mo at hindi rin gagalaw ang dila mo? Wala ako sanang balak patulan ng text niyang iyon, pero ako naman tong sira, nag-isip ng bansa na katulad ng pinaghuhula niya. China? Peste, gumalaw ang labi ko. Ang hirap ng pinapahula ng yaya ko ah. Ano? I immediately tapped the send button after I typed that text. Di ko mahulaan ang pinahuhula niya kaya suko na kaagad ako. Hong Kong. Humagalpak ako ng tawa dahil doon. Inulit-ulit ko pa ang pagkakabikas ng bansang yon at oo, tama siya. Napakalakas ng tama niya. She became my reason why I moved on. She's always there just to make me happy. Kahit na nga ba wala ko ibang ginawa kundi ang bulyawan siya at awayin. Hindi siya umaalis. Hindi siya nagre-resign. Hindi niya ako iniwan. Not until I read the newspaper na dala ni Ivan. Sa sobrang galit ko nakapagbitaw ako sa kanya ng masasakit na salita. Pakiramdam ko niloko ko. Naloko ko at pinaasa.
Ayoko nang umasa. Ayoko nang maramdaman ulit yung sakit na naramdaman ko nang dahil sa ex ko. Leonardo, mahal kita. Yun na yata ang masakit na salitang naririnig ko sa kanya. Ang sabihan niya ako nang mahal niya ako habang nasa isip ko'y pakakasal na siya sa iba na pinaasa at niloko niya lamang ako. Paano ko sasabihing mahal ko rin siya nang hindi ako nasasaktan ulit kapag inamin ko sa sarili kong nahuhulog na rin ako sa kanya? Sa huli, iniwan niya rin ako. Umalis na rin siya dahil na rin sa kagustuhan ko. Pakiramdam ko, bumalik ulit ako sa zero. Pakiramdam ko'y muli ako nangangapa sa dilim. Wala nang dahilan para sumaya ako. Walang dahilan para tumawa. Ginugol ko lang ang sarili at oras ko sa katatrabaho, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Trinidad International I&E Corporation. Basa ko sa papel na iniabot sa akin ni Ivan. Yon ang kumpanyang binenta niya sa akin. Kumpanya nila Monica at mas lalo pa ako nagulat at the same time napangiti na makita ko siyang nakaupo at seryosong nakatingin lang sa laptop niya. Na hindi niya man lang naramdaman ang presensya ko. Hindi niya nga rin ako tinawag sa opisina ko kanina para sa meeting. But I'm glad na narito na siya. Akala ko iniwan mo na ako. Umiiyak niyang sabi. To be honest, oo, sinubukan ko. Sinubukan ko na iwan siya pero hindi ko kaya. Kaya nga eto't yakap ko siya ulit dahil hindi ko nakakayanin pa na mawala siya sa akin. Di ganoon kadaling pakisamahan si Monica. Hindi ko kasi alam kung anong iniisip niya at ano ang nasa isip niya. Pero hindi naman siya tulad ng iba na kailan mong pasikatan. Impressed at bilhan ng kung ano-ano para lang pasayahin. Masaya siya kahit sa pinakasimple at maliit na bagay. You said it's dirty, bakit kakainin natin? Kuryosong tanong niya habang nakatitig sa dirty ice cream na unti-unting natutunaw. It's called dirty ice cream but it doesn't mean na madumi. Mas masarap pa nga to sa mamahaling ice cream. Mahabang paliwanag ko. She was so innocent to the point that you had to explain all. But Monica was smart too. I am so proud of her because of the things she achieved with her own. Araw-araw mas lalo kong nahuhulog sa kanya. Mas lalong lumalalim yung nararamdaman ko para sa kanya. Nawala na nga sa isip kong ex ko na napakadali niya palang kalimutan at di pala talaga ganon kalalim ang pagmamahal na nadarama ko sa kanya noon. What if I say I love you? I asked unconsciously. Di ko naman sana sasabihin yon. Sa isip ko lang sana pero nasa boses ko pala. And to my horror, Monica passed out. Like my I love you was the most horrible thing I've ever said. But then, that was the start of something new to us. We became more comfortable to each other. She was so cute whenever she blushed. I can't help myself to introduce her to my parents. But, just like a movie, hindi nawawala ang kontrabida. My mom doesn't like her at first. Kung hindi man ako ang bida sa kwentong ito, mabuting tapusin na lang natin ng maaga. Daig ko pa ang napunyal ng paulit-ulit nang sabihin niya yon. I was trying so hard for our relationship to work out, pero siya na mismo ang sumusuko. Siya na mismo ang bumibitaw. Paano pag nagkita tayo ulit? I asked, almost a whisper. Ayoko siyang bitawan, ayoko siyang pakawalan, ayoko mawala siya sa akin. Yakapin mo ko, tapos bitawan mo ulit. Haharap ako sa iyo kapag kaya ko na. That was the most painful words I heard. Parang patalim na unti-unting sumusugat sa buo kong pagkatao. At ang mas masakit pa ron ay ang kaalamang nasasaktan din siya habang sinasabi niya yon. Maghihintay ako? Yun lamang ang tanging kong nagawa. Ang maghintay sa muling pagbabalik niya. Ang isang araw, naging isang linggo, hanggang umabot na isang buwan pero wala pa rin siya. Lumipas ang 2, 6 at 7 buwan but still, walang Monica na bumalik. Nasubok ang pagiging pasensyoso ko, ngunit hindi po pwedeng maupo na lang ako at maghintay. I am willing to give her my all. Kahit na ikasira ko, ikabagsak ko at ikawala ko pa, I want her back. Monica wanted the import-and-export back to their hands. Sa sinabing yon ng kapatid niyang si Bella, nabuhayin ako ng loob. Tell her to meet me at the coffee shop. I have a proposal to make. Sana'y maging successful ang plano ko. Sana'y pumayag siya. Di na ako makapaghintay. Hindi ko na pwedeng mapalampas ang pagkakataong to. Pakiramdam ko bumalik ako sa nakaraan kung saan una ko siyang nakita. Kung saan siya lang babaeng nakakuha ng atensyon ko. Pagkapasok ko sa coffee shop, tulad ng una kong kita sa kanya, nakataas din ang isang kamay niya. At na magtamang paningin naming dalawa, tila ba kumabog ng malakas ang puso ko. Ganoon pa rin ang pakiramdam kahit na napakatagal ng panahong hindi kami nakita.
but I don't have a ring with me. But she smiled white tears running down her face. Then, she said yes. My goodness, parang di ako nakahinga. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Yun na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Ang pumayag siya sa proposal ko. But what's more exciting was when we heard the good news. We are having our first baby. A baby inside her flat stomach. Di ako makapaniwalang may munting buhay na sa tiyan niya at ako ang ama. I promised to myself aalagaan ko sila, poprotektahan at mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Napakaraming nangyari sa buhay naming dalawa, puno ng saya at lungkot, pero narating pa rin namin ang dulo. Humantong din sa pinakadulong pahina kung saan napag-alaman ng mga bida. But this story will still remain to my heart. Hindi ako magsasawang balik-balikan ang kwento naming dalawa na puno ng saya at sari-saring emosyon. Ikukwento ko sa lahat ng angkan at magiging lahi ko ang kwento naming dalawa. Pagbalik sa kasalukuyan, uuwi na ako. Napatingin ako kay Ivan na nasa tabi ko pa rin. Sa pagbabalik tanaw ko'y nawala sa isip kong gabi na rin pala. I just nod and smile. Tumayo na rin siya kaagad at sumaludo pa nga. Kinuha ko ang cellphone ko at balak magpasalamat sa mga kaibigan ko. Ngunit nang buksan ko ang group chat namin, nagulat ako sa sobrang dami ng kailangan ko i-backread. Ang lahat ng chat patungkol sa picture na sinend ng mahal kong asawa kanina. Nang tignan ko at mabasa yo'y napangiti ako sa labis-labis na kasiyahan. A lifetime with you together with our princess and unborn prince. I love you, my boss, my friend and my love. Pangakong hindi ka bibitawan hanggang sa huli. That was the caption she put at the picture she sent to our group chat. At pangakong siya lang din ang hahawakan ko hanggang dulo. I went inside the house now only to see my beloved wife and daughter sleeping together in our sofa. Puno pa ng iba't ibang kulay ang kamay nila at damit, gawa ng pinipinta nila kanina. Hinagkan ko ang anak ko sa noo bago hinagkan naman sa labi si Monica. Nang mapansin kong nakatob na canvas sa mesa, kagad kong kinuha yon. Larawan niyo ng masaya at kumpletong pamilya. At ang larawan na yo'y kami, kasamang kinuna niyang larawan kanina na nakahawak ako sa tiyan niya. Our story might end, but my love for you will never end. Tunay ngang mas masarap umibig sa ikalawang pagkakataon matapos sa masakit na nangyari sa akin. With Monica, I lived like a king and she will always be my queen. Sa kabilang banda, narito kaming lahat ngayon sa ospital, inihintay na lumabas ang mag-ina ko. Ito ang araw na isisilang ni Monica ang ikalawang anak namin. Hanggang ngayon kinakabahan pa rin talaga ako. Ngunit di tulad ng sinilang niya sa Lindsay, pipilitin ko talagang hindi himatayan. Leonardo, umupo ka nga muna. Nakakahilo ka sa totoo lang. Malakas na singhal sa akin ni Norma habang nagbabasa ng magazine. Kasama ko ulit ang mga baliw kong kaibigan na ngayon nasa lapag na naman at masayang nanginginain ng boy bawang. Para silang mga nagpipiknik dito sa hallway ng ospital. Bro, para kang manok na hindi makalimlim dahil sa kapaparo at parito mo. Yung totoo, nadudumi ka na ba? Kuryosong tanong naman sa akin ni Kyle. Sa totoo lang kinakabahan ako. Nanlalamig ang parad at pakiramdam ko'y nakalutang sa ere ang mga paa ko. Kanina pang alas 11 dinala si Monica at ngayon mag-aalas 2 na ng tanghali. Ngunit hindi pa rin lumalabas ang doktor na nagpaanak sa kanya. Pakiramdam ko tuloy madudumi na nga talaga ako. Ang mabuti pa, kumain ka na lang ng boy bawang. Ang sarap mong bigwasan sa ginagawa mo. Di ka man lang mahiya. Pinagtitingin na tayo dito, oh. Dagdag naman ni Brian. Kung siya kaya ang bigwasan kung peste siya. Kaya kami pinagtitinginan dahil sa mga pinaggagawa nilang mga baliw sila. Kung di baga naman mga bugok silang sadya. May platito pa sila sa lapag kung saan nakalagay ang suka. At isa pang mangkok na may lamang boy bawang. Sinong di pagtitinginan sa ginagawa nila? Tapos mga nakatoksido pa dahil sa pesting despedida party na gaganapin mamaya para sa kasal na Bella at Ivan. Kayo ang pinagtitinginan, hindi ako. Nakuha niya pang mag-picnic dito sa ospital, mga bugok kayo. Di niyo man lang ako binigyan ng kahihiyan. Sunod-sunod kong singhal sa kanilang lahat. Maya-maya pa'y lumabas na ang doktora na nakangiti. Kaagad din nagsitayuan ng mga kaibigan ko na akala mo naman sila ang asawa. Mga sira talaga. Sino sa inyong asawa ni Mrs. Monica? Kaagad na tanong ng doktor. Sabay-sabay naman akong itinuro ng mga bugok. Lumapit ako sa harap ng doktor, bale walang tinulak ang mga chismoso kong kaibigan. Kamusta po ang lagay na mag-ina ko? How's my wife, my son? Are they okay and healthy?
Sunod-sunod kong tanong. Ngumiti naman ang doktora sa akin bago nagsalita. Okay lang sila. Nahirapan lang kami kanina dahil hindi inaasahan ang nangyari. Hindi kasi kita sa ultrasound dati eh. Nahirapan lang kami kanina. Nilahad niya ang kamay niya sa akin bago ngumiti at muling nagpatuloy. Congratulations! Kambal na lalaki ang anak ninyo. Nakipag-shake hands lamang ako sa kanya. Matapos yon bumalik na siya ulit ng silid na inookupa ni Monica. Para namang may bubuyog na bulong ng bulong sa tenga ko at paulit-ulit sinasabi ang balitang sinabi ni doktora. Kambal na lalaki ang anak ko? Maangkong tanong sa aking sarili. Paano nangyari yon? Paano nagkaroon ako ng kakambal? Pakiramdam ko, bigla ako ng lambot at tila ba nabibingi hanggang palabo ng palabo ang mga paningin ko. Bro, are you okay? Unti-unti na ring humihina ang mga salitang sinasabi ng mga kaibigan ko sa akin. Hanggang sa, Peste, Leonardo. Akala ko hihimatayin pero hinimatay ang bugok. Monica's POV. Sa kabilang banda, nilipat si Monica sa isang pribadong silid kung saan naroon din ang mga kaibigan nila. Nilibot ko ang paningin ko sa loob ng silid at gano'n na lang ang tuwa ko na makita ang anak kong si Lindsay na nakatunghaw sa mga kapatid niya. Kambal na lalaki ang anak ko na sadya nga namin kinagulat. Hindi ko rin inaasahan dahil hindi nakita sa ultrasound na ginawa noon. Isang beses lang din akong nagpa-ultrasound kaya naman gano'n na lamang ang gulat ko. Sa amin ng doktor nangyayari daw talaga yun minsan, lalo na ako nasa lahi namin ng pagkakaroon ng kambal. Naalala ko, may kakambal nga pala dapat ako pero sa kasamang palad, maagang nawala. Nasaan si Leonardo? Kuryosong tanong ko na ikinalingon ni Ate Bella at Norma. Lumapit din sila kaagad sa akin. Yung asawa mong baliw, nawalan ulit ng malay. Ihintay mo lang mamaya, narito na rin yun. Sagot ni Norma sa akin. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ba ako o mag-aalala. Peste, parang di para nasang magkaanak kung nawala ng malay, buwisit. At bakit naman nakatoksido ang mga baliw na yon? Muli kong tanong bago tinurong lalaki ngayon pinag-isang kargahan ang kambal kong anak. Para daw diretso sila mamaya sa hotel kung saan magpapadespedida si Ivan. Hindi ka pa nasanay sa mga baliw na magkakaibigang yan. Bale walang sagot naman ni Ate Bella sa akin. Napailing-iling ako sa mga nangyayari. Maya-maya pa'y nagmamadaling pumasok si Leonardo at kaagad na lumapit sa akin. Love, are you okay? Ano ang nararamdaman mo? May masakit pa ba sa'yo? Sunod-sunod niyang sambit. Napairap na lamang ako at kulang na nga lang batukan siya. Ang lakas pa ng loob niyang tanungin ako ng kung ano-ano, samantalang siya nga dapat ang tinatanong ko ng ganon. Love, nawalan ka na naman ng malay? Anong klase naman yan, Leonardo? Nakakaya sa ospital. Sa tuwing manganganak na lang ba ako mawawalan ng malay na para kang babaeng mulala? Walang pakailam kong tanong sa kanya. Kakamot-kamot naman siya, ngunit nakangiti pa rin. Hinagka niya rin ako sa noo bago pumunta sa kambal. Kapansin-pansin ang kasiyahan sa mga mata niya habang tinititigan ang anak namin. Kinarga niya rin ang isa at tinagkan sa noo. My son looks exactly like my love. Napakagwapo. Kamukhang-kamukha ko silang dalawa. Nakangiting sambit niya. Sabi nila kung sino raw ang kamukha ng anak nila, yun daw magaling nung nagsalo sila. Walang pakialam na sambit ni Norma. So ibig sabihin, galing na galing ka na nagsalo kayo ni Monica dati? Muli niya pang tanong. Pakiramdam ko naman ay nagiinit ang pisngi at tenga ko dahil sa mga sinabi niya. Sa sobrang prangka niyang tao, hindi man lang yata siya marunong mahiya. Baby, that was too much information. Di mo na dapat sinasabi pa yan. Giit ni Mateo bago hinapit sa bewang ang asawa niyang si Norma. O bakit? Tama naman ako, di ba? Tingnan mo ngang sabi ka rin nung ginagawa natin si Shanrick. Napakalakas ng Di niya na natapos pa ang sasabihin niya nang biglang takpan ni Mateo ang bibig niya. Minsan talaga, tinatanong ko na lang ang sarili ko kung bakit at paano ko ba naging mga kaibigan ng mga to. They are so loud, annoying sometimes, makulit, pilyo at pilya. Ngunit totoo silang kaibigan at maaasahan talaga. Lagi silang nariyan at dinadamayin kami sa lahat. Ganoon din naman kami sa kanila. Sa hirap at ginhawa, magkakasama kami. Ultimo mga bahay namin magkakatabi rin dahil ayaw na mahiwalay sa isa't isa.
Noong pinakasalan ko si Leonardo, para ko na rin silang pinakasalan isa-isa. Ngunit kahit na ganyan sila, may mga sayad at maluluwag ang tornilyo sa utak, ay mahal ko pa rin sila. Hindi ko sila ipagpapalit sa kahit anong material na bagay at sa kahit gaanong salapi. Because loving my husband includes loving his friends too. Napakaswerte ko sa kanilang lahat nang habang buhay ko yung ipagpapasalamat. Muli kong tinignan ang kambal ko ngayon nasa tabi ko na. My Vet and Lester ang magpapatuloy ng kwentong may magandang wakas sa dulo. Leonardo Servan and Monica Servan are now officially off for duty. Dito na po nagtatapos ang istorya ni Leonardo at Monica. Maraming salamat po sa lahat ng sumuport at nakinig. Patuloy niyo pa rin po sanang suportahan ang aking mga paparating na istorya. Maraming salamat po and keep safe everyone.